Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa Northville 8 Bangkal upang idokumentaryo ang ilan sa mga residente ritong nabibilang sa kahirapan. Halina't ating tunghayan ang kanilang mga buhay. Sa aming paglalakad, ay nasulyapan namin ang isang bahay na to na tila'y tagpi-tagpi lamang. Magandang araw, Nay. Kamusta po? Ito. Humihinga pa rin. Kamusta po ang buhay niyo dito, Nay? Ano po ang masasabi ninyo, Nay, sa pang-araw-araw niyo kung kabuhayan? Nagpapasalamat naman ako sa itaas sa buhay pa rin kami. Kaya lang, sa kabuhayan namin, sukat na sukat, isang kain ng sukat. Nay, ba di po kayo mangawit? Upo po tayo dito, Nay. Buhay namin dito. Ilang beses naman po kayo, Nay, kumain sa isang araw? Minsan, sa isang araw, ang amusan, ginagawa namin tanghalian. At hapunan, 2 beses lang maghapon. Ano naman po ang pinagkakakitaan ninyo? Wala ho. Sino po ang kasama nyo? Sino po ang kasama nyo dito sa bahay? Dalawang apo ko, panganay sa kayo sinundan, nandito. Yung mga anak nyo po? Ay, may mga asawa na. Yung bunso ko, taga-Pradia na pangasawa, nandun ngayon sa Malolos. Ilan taon na po kayo, Nay? Siguro, hindi ko alam yung kapanganakan ko kasi nung ako lumaki, hindi ko natandaan. Sa tansya ko lang sa edad ko, baka meron na akong 70 taid na. Sa kalagitnaan namin pag-uusap ay biglang dumating si Tatay, ang asawa ni Nanay Marsana. Tatay, kamusta po ba, Tay? Buti naman. Saan po kayo galing? Ano po yung dala ninyo? May mga pagkisara, pinag-aalala ko lang ng konti. Mga kalakal po, mga para may pambili po ng pagkain. Saka mga kahoy na ito. Kahoy po. Saan po? Ay, Mga kalakal po yan. Hindi nagkakalayo ang bahay ni Lola Masha sa bahay ni Mang Rico. Halika tunghayan natin ang kwento ng kanyang buhay. Magandang hapon, Mang Rico. kahapon naman. Kamusta po kayo? Pwede po bang tumuloy? Sige po. Buti po naman. Kamusta naman po ang buhay niyo dito? Dito, naghihirap. Ano pong pinagkakakitaan nila? Nangangalakal. Ano pong kalakal? Karton. Mga ng karton. Mga karton po. So, dito lang po kayo nakatira. Ito po yung bahay nyo. Bago po kayo nalipat dito, kamusta naman po yung dati nyong tinitiran? Saan po kayo nakatira? Sa Dakila. Ako may-ari ng vulcanizing dati. Dati po kayo may-ari ng vulcanizing. Tapos ano pong nangyari? Pinaalis kami dun sa release. Nabinta ko yan. Yung gamit ko, namatay yung asawa ko dito. Ilan po ang anak ninyo? 2. Michael at saka si Inday. Nasaan na po ngayon yung mga anak ninyo? Nandun sa eskwelahan yung isa, nasa bayan, nangangalakal. Nangangalakal na lang din po. So ngayon po wala po kayong pinagkakakitaan ngayon. Wala pa. Paano po kayo nakakaraos? Paano kayo kumakain? Minsan nga, walang kain. Nanangkap. Pangtid lang po ng gutom. So ibig sabihin po, hindi nyo nararanasan kumain ng 3 beses sa araw. Napakadalang po. Dala. Ito isang bisis lang. Kadalasan naman po, ano naman po ang kinakain ninyo? Ano? Wala. Ano po ang kinakain? Ang pinakamasarap pong naging ulam ninyo. Yun lang. Dala. Mas kadalasan po, ano po? Wala pa nga po kayong pagkain. Wala pa nga. Lagyan na ng bigas, walang laman. Oh. Napakahirap po talaga ang buhay na. Hirap talaga. Ay, maraming salamat po.
Dito sa isang abandonadong bahay na to, nakilala namin si Mang Toto at ang kanyang asawang si Aling Lisa. Tunghayan natin ang kwento ng kanilang buhay. Kamusta po ba? Dito tayo, mahirap ang buhay dito. Tingnan nyo, oh. Nakita po namin na isa po itong abandonadong bahay na tiniran nyo lang po. Opo, Dati po ba saan po kayo nakatira? kami po dati kami doon sa kabila sa kapatid ko. Sa kabilang lumot, sa bagong tayo. Opo. Dumating naman may araw, napalipat kami na naman sa gitna, sa ba. Tapos, Sa Sisyon. hindi pa pangatong lipat na natin dito. Nakakalit pero kami dahil naman mangungupahan. Walk by Trabaho me, dito. Palipat na walk by me across the lonely roads that I may face. Kamusta naman po ang pamumuhay ninyo dito? Paano po kayo nakakaraos sa araw-araw? Ayun nga eh. Ito, minsan, kain naman. Show the Pag way ako to ay live nagtatrabaho sa inside construction, your minsan, may hindi lang ako my days. trabaho, di ba? Oh my Minsan, love, yes, di ba? Ganun ang pumubuhay dito. Parang yan dito, magtambay. Ilan lamang sila Mang Toto, Mang Rico at Lola Marciana sa libo-libong residente ng Northville 8 Bangkal na dumaranas ng gutom, dala ng kahirapan. Ating natunghayan ang kwento ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin silang nabubuhay dahil na rin sa tulong ng Poong May Kapal. Ako po si Alvin R. Asarcon at natunghayan ko ang buhay kahirapan dito sa Northville 8 Bangkal. Maraming salamat po. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ako ay Pilipino sa isip at sa gawa. Ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaisip murain at matawa na may pamilyang kumakain ang kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala ang panlugo. Bakit ganito kababaw? Isang pagkain nilangaw ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro, magkusay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis. Kalyo sa kamay at paa na manhid sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso, bagkus isang daong gulang na kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan o yung pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit. Sa sarap ng buhay sa akin kayo ay makinig. Duol mga kaigsuunan upaminaw kamo. Doon ako'y dala nga mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwag isa na to. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang pandigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at tukha? Sa pananaw ang kapalit ay hapis at pagluluksa. Pare-parehong sundalo, Muslim o Kristiyano. Ilan man ang masawi, di mo walang sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng ataol na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa lupang pinangako? Respeto at pagmamahalan ay pilit na tinatago.